ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kaakibat ng pagmamahal ng buo at totoo ay ang posibilidad ng sakit na hindi biro. Dahil ang pusong nagmamahal ng lubusan ay siya ring unang napupunit kapag dumating ang hindi inaasahang pamamaalam. Ikaw, kabarangay, sino ang greatest heartbreak mo? Dear Papa Dudut, ang katawan natin kapag nasugatan ay maaari itong malunasan agad sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng gamot. Pero kapag ang puso na natin ang nasaktan, walang gamot ang makatutulong para malunasan ang sakit na nararamdaman mo. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sandra, 35 years old at isang accounting assistant. 14 anyos lamang ako noong una kong naranasan ang tinatawag nilang puppy love. Taong 2004, second year high school lamang ako noong nagkaroon ako ng atraksyon sa fourth year high school student na si Lance. Hindi naman talaga siya yung tipo ng pang-campus crush na level. Sa katunayan ay wala ngang masyadong nagkakagusto sa kanya noon dahil tipikal lang ang itsura nito. Pero naakit ako sa kanya dahil sa napaka-makulay nitong personalidad. Una ko siyang nakilala noong nagkaroon ng school congress sa paaralan namin kung saan ay ilang piling mag-aaral mula sa iba't ibang eskwelahan ang nagsama-sama para sa 3 araw na pagtitipon. Kaming dalawa ni Lance ang napiling kumatawan sa naganap na school pageant at doon mismo nabuo ang paghanga ko sa kanya. Simula noon tuwing nakikita ko siya sa eskwelahan ay nag-iiba ang kabog ng dibdib ko na para bang kinikilig ako, Papa Dudut. Kwento sa akin tong sinasabi mong man of your dreams. Sino ba kasi yan, Sandra? Ba't di mo pa sabihin sa akin? Wag na. Hindi mo rin naman kilala eh. Taga-ibang section ba? Hindi. Sa ibang year siya. Mas matanda siya kaysa sa atin. Talaga? Third year o fourth year? Senior na siya. Hala siyang landi ng kaibigan kong to. Sino nga? Sabihin mo na. Baka kakilala ko tapos matulungan pa kita. Wag mo nang alamin kung sino. Sabihin mo na. Isa, lalo mag-iinit ang ulo ko. Sige ka. Sige na nga. Basta, atin lang to ah. Huwag mong ipagsasabi kahit na kanino. Oo na. Sino ba kasi yung lalaking tinutukoy mo? Si Lance. Si Lance? Yung volleyball player na partner mo nun sa pageant? Oo, siya nga. Ano namang nagustuhan mo dun? Sobrang common naman ng itsura niya. Tsaka, hindi ba nasa lower section yun? Ibig sabihin, bopol siya. Grabe ka naman sa Bopols. Wala naman yun sa itsura tsaka sa talino. Nasa pagkatao yan. O ano namang meron sa pagkatao niya na nagustuhan mo? Friendly siya. Tapos makulit, palatawa, tsaka sobrang caring. Basta, hindi mo pa kasi siya nakakasama kaya hindi mo alam yung totoong ugali niya. Sa bagay, hindi rin naman talaga ganun kataas yung standards mo eh. Nung elementary nga tayo, nagka-crush ka rin dun sa uhugin nating kaklase, di ba? Hoy, cute din naman kasi yung kaklase natin yun noon. Ay nako, pero alam mo, tropa ni Lance yung kaklase natin, si Michael. Pareho silang naglalaro ng volleyball eh. Totoo ba? Oo, ang alam ko tambayan nila yung old grandstand sa likod ng school. Baka nandun sila ngayon. Gusto mo puntahan natin? Wag na. Ano namang gagawin natin dun? Siyempre, tutulungan kitang pormahan si Lance. Alam nga namang hanggang crush-crush ka na lang dyan. Sa susunod na lang? Ngayon na. Wala kang mapapala sa patwitams mo dyan. Hindi na uso yung ganyan, no?
sakto na kay Michael yung notebook ko sa Filipino. Kinopya niya yung buod ko sa Ibong Adarna. Kunwari, kukunin natin yung notebook ko para may rason tayong lapitan sila. Pero hindi ko alam kung... Shh! Wala nang pero-pero, halika na. Emma, wag na kasi. Halika Nakakahiya. na, ito na yung chance mo para mapalapit sa crush mo. Sa susunod na lang. Malapit nang mag-time mo. Ano ka ba, may 15 minutes pa. Huwag kang ano dyan. Nandito na tayo kaya bawal nang umatras. Ay, ayun sila oh. Sabi na nandito sila nakatambay eh. Sino ba yung Lance dyan? Yung matangkad na nakabukas ng butones ng polo. Oh, in fairness naman, may itsura kahit konti. Pwede na yan. Halika na. Sandali lang, Emma. Sandali lang naman. Oh, ano, bakit? Check mo muna kung maayos tong itsura ko. Baka mamaya hulas na pala ako. Ay naku, matagal ka ng hulas. Hindi mo na maayos yung problema mong yan. Halika na. Ay, naku, paalis na sila. Ang bagal mo kasi. Lance! Lance, sandali lang! Papa Dudut, may hiyamang nararamdaman noon ay naglakas loob akong hingin ang cellphone number ni Lance. Tinext ko siya kinagabihan at nagulat ako dahil mas mabilis pa sa 4:00 noong nireplyan niya ako na parabang matagal na niya akong inaantay na mag-text sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay mas napalapit pa kami sa isa't isa hanggang sa napasama na kami ng kaibigan kong si Emma sa grupo nila Lance. Hindi naglaon ay naging kami rin ni Lance, Papa Dudut. First time ko lang pumasok sa isang relasyon noon, kaya nung una ay natakot akong sagutin siya. Dahil baka magalit ang mga magulang ko kapag nalaman nilang may boyfriend na ako. Simula noon ay araw-araw pagkatapos ng klase namin ay lagi ko siyang nakikitang nagaantay sa labas ng classroom namin. Hindi siya umuwi hanggat hindi niya ako nakikitang nasundo ng tatay ko. Super supportive din siya sa mga extracurricular activities na sinasalihan ko na kahit malayo ay tinitiyak niyang nasasamahan niya ako. Ang relasyon namin ni Lance ang bumuo sa high school life ko. Puppy love lang yon kung tawagin ng ibang tao pero para sa akin ay totoong pag-ibig na ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa kanya ko humuhugot ng lakas sa bawat hamong dumarating sa akin o nag-aaral pa lamang ako. Siya ang pinagmumula ng mga maliligayang alaala ko na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Papadudot para sa akin ay si Lance ang inaasahan kong lalaking nakatakda para sa akin. Pero pagsapit ng graduation kasabay ng pagsasaya namin dahil sa wakas, ay tapos na sa high school si Lance ay isang balita ang ibinahagi niya sa akin na siyang kinalungkot ko, Papa Dudut. Sandra! Congratulations, Lance! Pasensya na kung wala akong dalang regalo para sa'yo, ha. Bawi na lang ako sa susunod. Ayos lang yun. Di mo na kailangan mag-abala. Yung presensya mo pa lang dito. Okay na sa akin yun. Masaya na ako. Nasaan na si Emma? Ay, nauna na siyang umuwi. Ah, ganun ba? Nasa labas na sina mama, naghihintay. Gusto ko niyang imbitahan. Kain daw tayo sa labas. Ako? Naku, paano yan? Hindi ako nakapagbihis ng maayos eh. Tingnan mo nga itong itsura ko. Mukha lang akong mamimili sa palengke. Uy, grabe. Maganda naman yung suot mo ah. Alam mo, kahit ano pang isuot mo, maganda ka pa rin. Di ka na. Teka lang sandali. May nakakalimutan ka yata. Ano? Hindi ba may sasabihin ka dapat sa akin? Yung tungkol sa sinabi ng mama mo kanina. Ah, yun ba? Mamaya na lang natin pag-usapan pagkatapos natin mananghalian. Lance, sabihin mo na ngayon. Kanina ko pa yan iniisip eh. Mas mabuting ipaalam mo na sa akin para mapanatag na ako. Di ko kasi alam kung paano ko sasabihin tong balitang to sa'yo eh. Ang totoo kasi niyan, kahit ako, di ko pa talaga tuluyang natatanggap yung mangyayari. Mangyayari? Ano ba kasi yun? May kinalaman ba to sa ating dalawa? Kasi Sandra, sa susunod na buwan,
Magmamigrate na kami sa US. Ano? Migrate? Lilipat na kayo sa US? Oo, buong pamilya namin. Doon na kami titira. Doon na rin ako magpapatuloy ng pag-aaral ko. Pero paano ako? Paano tong relasyon natin? Akala ko ba walang iwanan? Tapos iiwan mo ko. Magkakalayo lang naman tayo eh. Pero ano man ang meron tayo ngayon, hindi magbabago yun. Lance, matagal mo na ba tong alam? Oo. Matagal na nilang nilalakad yung mga papel namin sa paglipat. Tapos ngayon mo lang to sasabihin sa akin? Sorry, di ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yung totoo eh. Kahit ako, di pa rin handa sa pag-alis namin. Alam mo, uuwi na lang ako. Sandali lang. Hindi ka na sasama sa amin? Biglang sumama yung pakiramdam ko eh. Pakisabi sa mama mo, pasensya na. Maiwan na kita. Sandra, sandali lang! Sandra! Papa Dudut, nagtampo ako noong nalaman kong lilipat na sa Amerika ang buong pamilya ni Lance. Hindi dahil huli ko nang nalaman ang pag-alis nila, kundi dahil sa kaalamang magkakalayo na kami ni Lance. Masyado na ako nasanay sa presensya niya na kung ilalayo siya sa akin ay parabang hindi ko kakayanin na hindi ko siya makita, makausap at mahagka ng personal. Pero sa huli wala rin kaming nagawa at gustuhin man naming magsamang dalawa ay kailangang sundin ni Lance ang pamilya niya. Sa mga sumunod na buwan ay halos araw-araw na ako nakatambay noon sa bahay nila Lance. Dahil doon ay mas naging close ko pa ang mga magulang niya, pati na rin ang nakababata niyang kapatid. Kung saan sila nagpupunta noon ay sinisiguro nilang kasama nila ako. Ramdam kasi nila na sa likod ng mga ngiting ipinapakita naming dalawa ni Lance ay ang kalungkutan sa nagbabadyang paghihiwalay naming dalawa. Kaya ang bawat araw patungo sa kanilang pag-alis ay tiniyak naming hindi yon masasayang. Akala ko noon ay tanggap ko na ang pagkakahiwalay ng landas namin ni Lance. Pero pagdating ng araw na yon ay daig ko pang namatayan sa sobrang pag-iyak. Halos agaw eksena nga kaming dalawa sa airport noon dahil hindi ko mapigilang ngumawa ng pumasok na sila sa airport. Sa huli tanging litrato, sulat at pangakong babalikan niya ako ang tanging naiwan sa akin sa kanyang paglipad papunta sa ibang bansa. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi madali ang naging long distance relationship namin ni Lance. Lalo na noong panahong hindi pa uso ang mga smartphones. Gabi-gabi ay lagi ako nakatambay sa computer shop para lamang maka-video call ang boyfriend ko. Sobrang mahal pa noon ang bayad sa computer, Papa Dudut, na umaabot ng 50 pesos kada oras. Halos hindi na ako mag-recess noon sa eskwelahan para lamang makapag-ipon ng perang pang-internet. Hindi nga naglaon ay nakahanap din kami ng maayos na routine ni Lance. Sinisiguro namin na once a week ay nakakapag-usap kami online. Pati na rin sa mga importanteng okasyon ay lagi kami nagtatawagan para mapanatili naming mainit ang relasyon namin. Matapos nga ang 5 taon simula nung umalis sila ay umuwi ng Pilipinas ang pamilya ni Lance para samahan ako sa pagtatapos ko sa kolehiyo. Doon ay isang bagay ang ginawa niya na mas nagpatibay sa aming relasyon. Congratulations din sa'yo, sis! Sa wakas graduate na tayo. Naku, mas congratulations sa'yo dahil ang haba-haba ng hair mo. Ha? Bakit? Basta, sama ka sa akin. May nag-aantay sa'yo sa labas. Sino naman? Basta, sandali, pahiram ako ng panyo mo. Teka, ano bang ginagawa mo? Kailangan mo ng piring sa mata para mas ma-surprise ka. Hawak ka lang sa akin, dali. Sundan mo ako, ha? Sandali lang, baka matumba ako. Saan ba tayo pupunta? Basta, magtiwala ka lang sa akin. Ayan. Oh, dahan-dahan lang, ha? Ayan, malapit na tayo. Saan ba kasi tayo pupunta, Emma? Ang dami mo namang alam, ha? Basta, wait lang. Nandito na tayo, oh. Konti na lang.
Hakbang. Ayan. Kailangan nating lumayo sa mga tao para walang masyadong umepal sa eksena nyo. Eksena namin, Ninong. Nang bisita mo. Ayan, nandito na tayo. Oh, tatanggalin ko na tong piring ha. Ready ka na ba? Kanina pa ako ready. Okay. Bibilang ako. 3, 2, 1. Surprise! Lance! Congratulations, love. Kailan ka pa umuwi? Sinong kasama mo? Mag-isa ka lang ba? Oh, one question at a time lang, mahina ka laban. Ito muna, flowers. Congratulations ulit. Oh, salamat. Oh, paano yan? Maiwan ko na muna kayong dalawa dyan ha. Makikipagpicturan lang muna ako sa mga klase natin doon. Bye-bye! Salamat, Emma. You're welcome. Basta yung chocolate ko ha. Sige na, babush! Nagulat naman ako. Hindi ko alam na umuwi ka pala. Hindi ko talaga pinaalam sa'yo para ma-surprise kita. Si Emma lang yung sinabihan ko. Mag-isa ka lang? Kasama mo ba si tita? Kasama ko buong family ko. Tinaon ko talaga na ngayong buwan yung bakasyon namin para sakto sa graduation mo. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Ikaw ba talaga yan, Lance? Oo, ako nga. Sobrang namiss kita, Sandra. Ako rin. Halika nga rito, payakap nga. Ay, parang kagabi lang, magkausap pa tayo sa phone eh. Hindi ko alam na nasa Pinas ka na pala. Galing ko magtago ng secret, no? Masaya na ako ngayong araw dahil nagtapos na ako. Pero hindi ko inakala na mas may isasaya pa pala tong araw na to. Ako na siguro yung pinakamasayang graduate ngayon. Nga pala, may isa pa pala akong regalo sa'yo. Meron pa? Ito. Ano to? Buksan mo. Ha? Tama ba itong nakikita ko? Lansing-sing ba to? Hindi lang basta sing-sing yan. Na. Promise ring to. Natanda sa buong commitment ko sa'yo. Pangako ko naman na natili akong loyal at faithful sa relasyon natin kahit magkalayo pa tayo. Tong sing-sing na to, ito yung magiging paalala na pipiliin natin ang isa't isa kahit anong mangyari. Patunay ito na ang relasyon natin papunta sa tamang direksyon. Lance! Ngayon, Hoy! Bakit ka lumuluhod dyan? Sandra, tinatanggap mo ba ang promise ring na to bilang simbolo na mananatili tayo sa tabi ng isa't isa hanggang sa dulo? Oo naman, Lance. Tinatanggap ko. Susuot ka na ha, wala nang bawian. Oo, wala nang bawian. Pangako ko sa'yo, tayo hanggang sa dulo. Kasabay ng pagtanda namin ni Lance ay ang pagyabong din ng aming relasyon. Sa mga sumunod na mga taon ay mas nag-mature pa ang tingin namin sa isa't isa. Kaya naman mas naalagaan pa namin ang pagsasama namin kahit na milya-milya ang layo namin mula sa isa't isa. Papadudot, hindi namin namamalayan na umaabot na pala kami ng mahigit 10 taon sa aming relasyon. Nang mga panahong yon ay pinagplanuhan na naming magpakasal. Sa katunayan, may nakatakda ng taon kung kailan kami dapat mag-isang dibdib. Kaso nga lang ay hindi namin inakala na iba pala ang plano sa amin ng kapalaran. Bago natapos ang taong 2017 ay na-diagnose si Lance na merong colon cancer. Labis-labis ang pag-aalala ko para sa kanya noon. Na kung maaari lang ay lumipad na rin ako patungo sa Amerika para lamang maalagaan ko siya. Lumaban naman po si Lance at sumailalim siya sa hindi mabilang na chemotherapy at ilang mga operasyon para lamang malampasan ang sakit nito. Pero sa huli, ang kanser na dumadaloy sa katawan nito ang siyang nagwagi. Pagsabit ng 2019 ay masyado nang advance ang cancer ni Lance kaya minabuti nilang itigil na ang pagpapagamot dito. Doon na naisipan ni Lance na umuwi na lamang ng Pilipinas para gamitin ang nalalabi nitong panahon.
na makasama ako, Papa Dudut. Naaalala mo pa ba tong singsing na ibinigay mo sa akin? Oo naman, ito nga oh. Suot-suot ko pa rin yung sa akin kahit maluwag na. Sabi mo, di ba, sasamahan mo ko hanggang dulo? Nangako ka sa akin na magsasama tayo hanggang sa huli. Pasensya ka na, love. Gustuhin ko man pero parang hanggang dito na lang talaga yung buhay ko eh. Hindi ko naman inasahan na mas mauuna pala akong mawala kaysa sa'yo. Pero mas maganda na yun. Mas mapapanatag akong makita na ikaw ang may iwan. Ikaw ang magpapatuloy sa mga pangarap natin sa buhay. Hindi ko kaya, love. Kailangan kita. Kaya mo yan. Alam ko matatag ka. Na kaya mo nga na mag-isa kahit na mag-alayo tayong dalawa eh. Iba naman kasi yun. Kahit nasa malayo ka, alam kong nandyan ka pa rin. Pero ibang usapan na kapag nawala ka na. Hindi pa ako handa para sa bagay na yun. Ganito na lang isipin mo ha. Hindi ako mawawala. Magpapahinga lang. Love naman eh. Nagpapaalam ka na ba? Huwag muna please. Hindi. Hindi pa kita iiwan. Mananatili ako rito sa tabi mo hanggang sa katawan ko na mismo ang bumigay. Pero love, lagi mong tatandaan na mahalaga ka sa akin. Ikaw ang pinakamagandang parte ng buhay ko at babaunin ko ang mga alaala natin hanggang sa kabilang buhay. Pero gusto ko na maging buo ka pa rin kahit wala na ako. Paano ko yun gagawin kung wala ka na? Alam mo naman na ikaw lang ang tanging tao na bumuo sa pagkatao ko. Bata pa lang tayo, parte ka na ng buhay ko. Kaya paano ako magpapatuloy nang wala ka? Madali lang yan. Kapag nawala na ako, huwag mong pagsasarahan ng pinto yung mga tao sa paligid mo. Kasi sa kanila ka uhugot ng lakas. Pag dumating na yung araw na kaya mo na, subukan mong umibig ulit. Di mo kailangang harapin ang mundo na mag-isa. Pangako, magiging matatag ako. Pero hindi ko maipapangako kung kakayanin ko pang umibig ng ibang tao. Siguro, hindi na. Iba ka eh. Wala na akong mahahanap at makikilalang katulad mo. Nasasabi mo lang yan dahil nandito pa ako. Pero gusto ko lang malaman mo na walang kaso sa akin kahit dumating yung panahon na ibang lalaki nang nilalaman ang puso mo. Sa katunayan, mas magiging masaya pa nga ako na makita ulit yung mga ngiti sa labi mo eh. Kahit na hindi ako yung rason nun. Ano ba itong pinag-uusapan natin? Love, pwede bang pass muna? Hindi pa ako ready sa ganitong klase ng usapan eh. Love, Ano yun, love? salamat. Kasi minahal mo ako. Hanggang dulo. Papadudod sa mga nalalabing panahon ni Lance ay siniguro kong bawat oras ay makakasama ko siya. Walang araw akong pinalampas na wala kaming ginawa kundi ang bumuo ng mga alaala na pareho naming dadalhin sa magkabilang mundo. 2 buwan matapos ang pag-uusap naming yon ay tuluyan na ngang nagpaalam si Lance. Hindi man kami kasal ay daig ko pa ang nawala ng asawa. Wala na ang kaisa-isang kakampi ko sa buhay na tanging nakakaintindi sa akin. Walang tahanan ko na ipinangako kong habang buhay kong aalagaan at sasamahan. Wala ang lalaking gabi-gabi kong ipinagdarasal na makakasama ko hanggang sa huling hininga.
Papadudot sa pagkawala ni Lance ay para akong naiwan sa isang mundong walang kulay. Para bang kasabay ng pagpigil ng tibok ng puso ni Lance, ay tumigil na rin ang buhay ko. Hindi ko po mailarawan sa salita kung gaano ang sakit na nararamdaman ko noong kinuha mula sa akin si Lance. Kung mas may malungkot pa sa salitang kalungkutan, ayun na siguro ang nararamdaman ko noong namayapa siya. Papadudot simula noon ay hindi na bumalik pa ang ngiti sa mga labi ko at pawang kalungkutan lamang ang nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa sumunod na taon ay mas lalo pang nasira ang mental health ko noong nagkaroon ng lockdown dahil sa pandemic. Dahil nasa loob lamang ako ng bahay buong araw ay mas lalo akong nangulila sa pagkawala ni Lance. Halos mabaliw na nga ako noon dahil wala man lang akong maayos na makausap tungkol sa nararamdaman ko. Suportado naman ako ng sarili kong pamilya pero hirap silang intindihin ako lalo na't hindi nila alam ang pinanggagalingan ko. Pagkatapos ng pandemic ay tuluyan nang nagbago ang buhay ko, Papadudot. Nawala na ang dating Sandra na nakilala nila bilang masiyahin at palakaibigan. Sa pagkakataong yon ay naging mailap ako sa mga tao. Mas gusto ko na lamang noon na mag-isa at hindi ako lumalabas ng bahay maliban na lamang tuwing pumapasok ako sa trabaho. Ni walang makalapit sa akin noon dahil nagsimulang magbago ang pakikitungo ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Para bang ang mundo ko noon ay tuluyan ng binalot ng kadiliman. Hanggang sa netong nakaraang taon lang ay isang baguhang empleyado sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho ang biglang pumasok sa buhay ko. Siya si Anton na hindi ko inaasahang unti-unting babago sa masalimuot kong buhay, Papadudot. Totoo ba na mataas magbigay ng bonus tong company natin? Kaya kasi ako nag-apply dito kasi malaki daw sila magbigay ng bonus eh. Makakakuha na kaya ako agad nun kahit bago pa lang ako dito? Akala ko ba hindi mo ako aabalahin? Pasensya ka na. Kausap ko lang yung sarili ko. Huwag mo na akong pansinin dito. Totoo nga ang chismis na suplada ka. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, aantayin ko na lang yung tinatapos mo. Tapos na ako. Antayin mo na to, aayusin ko lang yung mga kailangan mo. Bilis naman. Kala ko makakatambay pa ako dito ng matagal eh. Sa tingin mo, pwede rin kaya mag-request ng bagong aircon sa office namin? Mas malamig pa kasi yung electric fan kaysa sa buga ng aircon namin eh. Okay, nice talking to me. Ito na yung mga kailangan mo. Oo. Okay ka lang? Oo, medyo nahilo lang ako nung bigla akong tumayo. Teka, mainit ka. May sakit ka ba? Gusto mo dalang kita ng gamot? Hindi, wag na. Kunin mo na to para makaalis ka na. Pero sigurado ka bang... Uy! Miss! Miss, okay ka lang ba? Tulong! May tao ba dyan? May nahimatay dito! Tulong! Hoy, ikaw pala ulit. Kaka-out mo lang din? Oo, pauwi na ako. Ano? Kumusta na pakiramdam mo? Okay ka na ba? Eto, okay na ako. Salamat pala kanina. Ikaw daw nagdala sa akin sa klinik. Wala yun. Kahit sino naman gagawin yung ginawa ko eh. Natural instinct, kumbaga. Ganyan ka ba talaga katahimik? O sadyang hindi ka talaga namamansin ng mga tao? Bakit mo naman natanong? Wala naman. Curious lang ako kung totoo ba yung mga sinasabi ng iba rito na mailap ka sa mga tao. Ano sa tingin mo? Mukha nga. Hindi ka mahilig sumagot sa mga taong kumakausap sa'yo eh. Kala ko nga introvert ka nung una. Minsan tuwing nagkakasabay tayo sa elevator, binabati kita pero
Di ka naman namamansin. Inisip ko na lang na baka mahiyain ka. Wala lang talaga akong ganang makipag-usap sa mga tao. Hindi naman sa nangihimasok ako pero ang kwento kasi sa akin, nagsimula ka raw magbago nung namatayan ka? Asawa o boyfriend? Di ko na maalala kung ano yung sinabi. Basta may nawala sa'yo na malapit sa puso mo kaya ka nagkaganyan. Alam mo, mauuna na ako sa'yo. Maiwan na kita. Sandali lang, marami pa akong itatanong sa'yo eh. Miss! Miss! Papadudot nung nawala si Lance ay hindi ko na hinangad na magkaroon pa ng panibagong pag-ibig. Wala na yon sa mga plano ko sa buhay ko. Pero sa biglang pagdating ni Anton ay tila ba unti-unti niyang nabago ang pananaw na yon sa isipan ko. Hindi ko namamalaya na dahan-dahan na pala nitong binabago ang buhay ko. Ang dating mundo ko na tila ba wala ng kulay ay unti-unting nagkaroon ng laman. Ang matataas na pader na binuo ko para sa sarili ko ay dahan-dahan kong ibinabana. Sa isang iglap ang kalungkutang nararamdaman ko dahil sa pagkawala ni Lance ay napalitan ng ligaya sa pagdating ni Anton. Nang mga panahong yon ay si Lance pa rin ang laman ng puso ko pero hindi naglaon ay nagkaroon din ako ng lakas ng loob na papasukin si Anton sa buhay ko. Naisip ko na yun naman talaga ang gustong mangyari ni Lance. Ang magkaroon ako ng pangalawang pagkakataong umibig ulit at maramdaman ang saya na dulot nito. Kaya kahit nag-alinlangan pa, ay sinubukan kong sumugal. Masakit mang iwan ang nakaraan kasama si Lance ay kinailangan kong harapin ang kinabukasan sa tulong ni Anton. Papadudot. Ano ba to? Hindi na matigil yung luha ko. Sandra? Dito na ako. Sandali lang! Nandyan na. Halika, pumasok ka. Salamat. Oh, ano meron dito? Bakit nagkalat ang mga damit? Tsaka, umiiyak ka ba? Namumugto yung mga mata mo Ano nangyari? Wala to. Wag mo na lang akong intindihin. Tulungan mo na lang ako sa pag-aayos ng mga damit na to. Kanino ba tong mga damit na to? Kay Lance. Lance? Yung ex-boyfriend mo? Oo, sa kanyang hatong mga to. Marami siyang natirang gamit dito sa bahay nung inaalagaan ko pa siya. Bakit mo naman biglang naisipang ilabas tong mga gamit niya? Matagal ko na dapat tong ginawa eh. Kaya hirap akong mag-move on mula sa kanya kasi hanggang ngayon nakakapit pa rin ako sa mga alaala niya. Hindi ako makapagsimula kasi kahit 5 taon na yung lumipas, siya pa rin yung laging laman ng puso't isip ko. Sandra, di mo naman kailangan madaliin to eh. Hindi madali ang magluksa, lalo na para sa taong minahal mo ng napakatagal. Pero hindi matutuwa si Lance kung mananatili akong ganito. Sobrang laki na ng ipinagbago ko simula nung nawala siya. Bago siya namatay, nangako ako sa kanya na nagpapatuloy ako sa buhay ng masaya. Alam mo, Anton, simula nung nawala si Lance, ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng kasiyahan. Yun ay nung nakilala kita. Totoo ba yan? Oo, ikaw lang yung taong dumating sa buhay ko na hindi ko ina-expect na magbibigay ulit ng kulay sa buhay ko. Sa tuwing nakakasama kita, para bang bumalik yung dating saya sa buhay ko. Alam mo, hindi ko naman intensyon na palitan si Lance o kunin kung ano man yung lugar niya sa puso mo. Alam kong espesyal siya at kahit kailan, hindi ko maihigitan ng pag-ibig na binigay niya sa'yo. Pero
pwede kong subukan dahil alam kong deserve mong makatanggap ulit ng tunay na pagmamahal. Kaya ako nga ito ginagawa eh. Kasi handa na ako. Sa wakas, kaya ko na siyang pakawalan. Kaya ko nang magmahal ulit ng hindi na nakukonsensya. Kaya ko na ulit tumanggap ng pag-ibig ng hindi inaalala yung nakaraan ko. Dahil yun sa tulong mo, Anton. Ibig bang sabihin ito, tinatanggap mo na ako sa buhay mo? Oo, hindi dahil gusto ko nang kalimutan si Lance, kundi dahil gusto kong tuparin yung ipinangako ko sa kanya. Na magiging masaya ako ulit. Yun ang gusto niyang mangyari. Salamat. Salamat, Sandra, at binigyan mo ako ng pagkakataon. Ano ka ba? Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Dahil kahit ilang beses kitang itinulak palayo, nandyan ka pa rin. Nagpupursige para sa akin. Papa Dudut, pinamigay ko na ang lahat ng damit ni Lance na nasa pangangalaga ko. Ang tanging natira sa akin ay ang promise ring na ibinigay niya. Hindi ko na ito sinusuot pero si Anton na mismo ang gumawa ng paraan kung ano ang gagawin dito. Niregaluhan ako ni Anton ng kwintas at doon niya sinabit ang promise ring na bigay sa akin ni Lance. Sabi nila mahirap higitan ang first love, hindi lang dahil sa alaala at damdaming kaakibat nito, kundi dahil sa bawat ngiti, halakhak at yakap na unang naramdaman mo ay nag-iwan ng bakas sa puso mo. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong karapatang umibig ulit. Walang sino man ang makakapalit sa pwesto ni Lance sa puso ko. Pero handa akong magbigay ng espasyo para kay Anton. Hindi lang sa puso ko kundi pati na rin sa nalalabing buhay ko. Papadudot sa ngayon ay patuloy ang pagtibay ng relasyon namin ni Anton at umaasa ako na sa pagkakataong ito, siya na ang taong makakasama ko hanggang sa dulo. Dito na po nagtatapos ang kwento ko at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Maraming salamat po and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sandra. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming tao ang nanghuhusga base sa pisikal na anyo ng iba. Nakakalungkot mang isipin ngunit ito ang realidad ng ating lipunan. Ikaw, kabarangay, ano ang una mong napapansin sa isang tao? Dear Papa Dudut, maraming tao ang nanghuhusga. Pero sa mga pangyayaring ito sa buhay ko ay marami naman akong natutunan sa kanila. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay ninyo. Ako po si Kea, isa sa mga bago ninyong tagapakinig. Pero fan na fan ninyo ako kaagad. Nadiskubre ko po ang Barangay LS sa isang simpleng araw na hindi ko inaasahan. Habang namimili po ako sa isang palengke, napansin kong halos lahat ng mga tindera at tindero ay masayang nakikinig ng Barangay LS. At dahil doon ay na-curious na rin po ako at sinubukan ko kayong i-search sa Facebook. At simula noon ay hindi na po ako nagpapahuli sa pakikinig ng Barangay LS tuwing alas 12 ng tanghalian. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo ang isang personal na kwento. Hindi man ito madaling ikwento pero pakiramdam ko ay makakatulong ito sa ibang katulad kong dumaraan sa parehong karanasan. Simula bata pa lamang ako ay sobrang conscious na po talaga ako sa physical appearance ko. Sa totoo lang ay pakiramdam ko noon ay hindi ako maganda. Lagi kong naiisip na hindi ako katulad ng iba kong mga kaklase na mapuputi, matangkad,
may matangos na ilong at may lahing mistisa o mistiso. Kasi ako naman ay simple lang, kulay kayumanggi, pandak at may ilong na pango. Palihim akong naiinggit sa kanila at minsan ay naiisip ko, bakit parang hindi ako pinagpala sa itsura? At dahil nga po sa mga insecurities na yon ay dumating ako sa punto na halos lahat ay sinubukan ko na. Whitening soaps, lotions, nose clips at kung ano-ano pa. Kapag may bagong produkto na sinasabing pampaganda ay sinusubukan ko kaagad. Umaasang baka ito na ang sagot sa kagustuhan ko na gumanda. At hindi ko maitatanggi dahil naging mas maputi naman ako sa pagdaan ng mga taon. Pero kahit papaano ay parang kulang pa rin. Ang ilong ko kahit na anong clip ang ilagay ko gabi-gabi ay hindi talaga tumataas. Kaya sabi ko sa sarili ko kapag nakaipon na ako ay magpapa-rhinoplasty talaga ako. Pero hanggat hindi pa kaya ng budget ay tiis-tiis muna sa mga over-the-counter na pampaganda. Pero kahit pa may mga pagbabago na sa physical kong anyo ay hindi pa rin ako ganong ka-confident. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, pakiramdam ko ay ang pangit-pangit ko pa rin. Hanggang sa dumating sa punto na naniwala na akong baka hindi na talaga ako magkakajowa, na baka hindi talaga ako karapat-dapat mahalin kasi hindi ako maganda. Pero nagkamali ako. Isang araw sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay may nakilala akong lalaki sa isang dating site. Si Marco. Nagsimula po kami sa simpleng chat tapos ay palitan ng kwento hanggang sa unti-unti nang gumaan ang loob namin sa isa't isa. Hindi ko inakala na may taong magkakagusto sa akin. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako, Papa Dudut. Hello? Kaya, Ako nga. Ba't mo ako kilala? Sino to? hulaan mo. Hay nako, maghanap ka ng ibang paglalaruan mo. Goodbye. Uy, teka lang. Huwag mo munang ibababa. Bakit? Sino ba to, ha? Si Marco to. Sinong Marco? Eto naman, yung kachat mo sa dating site. Marco? Oo, ako nga. Ba't gulat na gulat ka dyan? Paano mo naman nakuha yung number ko, ha? Eto talaga oh. Binigay mo kaya sa akin yung number mo nung isang araw. Pasensya ka na. Nakalimutan ko kasi. Alam mo ikaw, ang bata-bata mo pa. Pero makakalimutin ka na. Ay nako, ewan ko sa'yo. Siya nga pala, ba't ka naman napatawag? Wala lang. Gusto ko lang marinig yung boses mo. Nagsasawa na rin kasi ako sa chat eh. Kaya eto. Okay. O ngayon, narinig mo na yung boses ko. Ano masasabi mo? Maganda. Kasing ganda ng mga pictures mo. Nang aasar ka ba? Eto naman, maganda ka naman talaga. Ang cute-cute mo kaya sa mga pictures mo. Nang bola pa to. Konti na lang talaga maniniwala na ako sa'yo eh. Bakit? Hindi ka ba naniniwala na maganda ka? Yung totoo? Hindi. Ha? Bakit naman? Alam mo kasi, lumaki ako na punong-puno ng insecurities. Kasi yung mga kaklase at kaibigan ko, ang puputi, tapos ang tatangos pa ng ilong. Habang ako, eto, hindi man lang ako pinanganak na maputi. Huwag mo ngang pagsalitaan ng ganyan ng sarili mo. Hindi porket hindi maputi, pangit na kaagad. Hindi naman ata tama yan. Siguro nga, pero ewan ko ba? Tuwing humaharap ako sa salamin, pakiramdam ko palaging may kulang eh. Anong ibig mong sabihin? Yung tipong kahit anong gawin ko, pakiramdam ko parang hindi pa rin ako maganda. Feeling ko nga kung may limpak-limpak lang akong pera, siguro nagparetoke na ako ng mukha eh. Naku, yan na yan ang wag mong gagawin. Bakit? Sayang lang ang pera mo dyan. Ang mahal-mahal kaya magparetoke ng muka. Kung ako sa'yo,
Ibibili ko na lang ng house and lot yung pera. Wag na nga nating pag-usapan to. Hindi naman kalakihan yung sinasahod ko sa trabaho ko ngayon kaya malabo na magkaroon pa ako ng perang pamparitoke dito sa mukha ko. Basta, tigilan mo na muna yung kaka-overthink mo ha. Susubukan ko. Nga pala kaya, Ano yun? may gagawin ka ba ngayong Sabado? Wala naman, bakit? Gusto sana kitang yayain mag-date. Seryoso ka? Oo, ang tagal-tagal na kaya nating nagchat-chat. Sa tingin ko, panahon na rin para magkita tayo. Okay, sige. Pero sa isang kondisyon. Ano naman yun? Ikaw ang taya ah, libre mo. Ay, wag na lang pala. Kuripot! Biro lang. Siyempre, sagot kita. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Papadudot na pagkasunduan namin ni Marco na magde-date kami sa isang restaurant sa BGC sa darating na Sabado. Sa totoo lang ay sobrang excited na ako. Parang gusto ko na ngang hilahin ang mga araw para lamang dumating agad ang araw ng Sabado. Gustong gusto ko na talaga siyang makita. Hindi ko maipaliwanag pero iba talaga yung saya na nararamdaman ko tuwing naiisip ko na makakasama ko na si Marco sa personal. Alam niyo po kahit na hindi ko talaga gusto ang itsura ko kahit madalas ko pang sabihin, ang sarili ko na hindi ako kagandahan ay iba talaga ang datingan ni Marco para sa akin. Kasi tuwing kausap ko siya kahit sa chat lamang o minsan sa tawag ay parang palagi niyang pinaparamdam sa akin na maganda ako. Na cute daw ako. At minsan nga ay kinikilig pa siya sa mga simpleng selfie ko. Ewan ko ba? Hindi ko matukoy kung binobolo lamang ako ni Marco o talagang totoo na nagagandahan siya sa akin. Siguro'y ganon talaga. Kasi bilang mga tao, iba-iba tayo ng preference. At noong mga panahon na yon ay masasabi ko talaga na ako ang preference ni Marco. At habang hinihintay ko ang Sabado ay tuloy ako sa araw-araw kong trabaho. Mababa ang sahod, nakakapagod pero wala akong choice kundi ang kayanin ito. Pero habang ginagawa ko ang trabaho ko ay napaisip ako, ganito na lang ba palagi? Paano ko matutupad ang mga pangarap ko kung hindi ko susubukang umasenso? Kaya palihim na akong naghanap ng ibang trabaho online. 1, 2, 3 at hindi ko na mabilang kung ilang application ang pinasa ko. Gabi-gabi ko yung ipinagdarasal na sana kahit sa isa lang sa mga kumpanya na yon ay matanggap ako. Gusto ko na talagang makapag-ipon para sa mga bagay na matagal ko nang pinapangarap. At isa na doon siyempre ang magparitoke ng mukha. At makalipas ang ilang araw ay dumating din ang pinakahihintay kong araw. Ang first date namin ni Marco sa BGC. Maaga akong gumising. Nag-ayos, naghanda ng outfit na ilang beses ko pang sinukat sa harapan ng salamin para siguraduhin na maayos akong tignan. Medyo kabado ako pero mas nangingibabaw yung excitement. Pagdating ko sa restaurant sa BGC ay tumibok ng malakas ang puso ko. Huminga ako ng malalim bago pumasok. At pagpasok ko ay nakita ko kaagad si Marco na naka-formal attire pa. At sa totoo lang ay mas gwapo siya sa personal at parang biglang lumambot ang tuhod ko nang unang tingin ko pa lamang sa kanya ay nagwapuhan ako. Marco? Uy, Kea! Mabuti naman at nandito ka na. Halika, maupo ka. Thank you ah. Wow, Oh, bakit tulala ka dyan? ang pogi mo pala sa personal. Ibig mo bang sabihin, pangit ako sa mga pictures ko? Hindi naman sa ganon. Pogi ka rin naman sa mga picture mo. Pero mas pogi ka sa personal. Siguro nasasabi mo lang yan kasi naka-formal attire ako ngayon. Pansin ko nga, pinaghandaan mo talaga ang araw na to ha? Aba, syempre naman. Tingnan mo tong sapatos ko. Bagong-bago pa yan. Kahapon ko lang binili yan para sa date natin.
Nakakahiya naman sa'yo. Samantalang ako, binili ko lang sa ukay-ukay tong suot ko ngayon. Ano ka ba naman? Wala kang dapat ikahiya. Maganda ka pa rin naman, kaya ayos lang yan. Paano ba naman kasi? Wala akong pambili ng bagong damit kasi hindi ko pa natatanggap yung kakarampot ko na sahod. Ay nako, sana lang talaga at matanggap na ako sa pinag-a-applyan ko online para makahanap na rin ako ng trabaho na malaki yung kita. Huwag kang mag-alala. Sagot naman kita ngayon eh. Kaya umorder ka lang ng umorder dyan. Akong bahala sa'yo. Uy, thank you talaga ha. Nakakahiya naman sa'yo. Pero nung huli tayong nagtawagan, mukhang hindi ka naman nahiya eh. Aray! Talaga, alam mo ikaw ang sama mo sa akin. Biro lang. Uy, pero seryoso. Sana ipagdasal mo rin na makakuha na ako ng bagong trabaho. Ikaw pa ba? Matik yan. Malakas ka sa akin eh. Pero kung sakaling magkakaroon ka ng magandang trabaho at mataas na sahod, mukhang alam na alam ko na yung susunod na mangyayari. Anong ibig mong sabihin? Diba, sinabi mo sa akin nun na matagal mo nang gustong magparetoke ng muka? Natatandaan mo pa pala yun? Aba, syempre naman. Alam mo kasi, kapag interesado ako sa isang babae, talagang inaaral at tinatandaan ko yung mga ayaw at gusto nila. Napakaswerte ko naman pala sa'yo. At maswerte rin naman ako sa'yo. Kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makadate ang isang magandang binibini na katulad mo. Alam mo, tuwing sinasabihan mo ko ng maganda, feeling ko, nang aasar ka. Uy, hindi ah. Tiyusero ka ng taon ha? Pero seryoso, kung ako yung tatanungin mo, sa tingin ko hindi mo na kailangang magparetoke. Bola ka ng bola dyan. Nako, baka mamaya may iba ka na palang babae ha? Alam mo ikaw, napansin ko lang na panay ang pag-overthink mo. Pero di bali na lang, kasi cute ka naman kahit na nag-overthink ka eh. Huwag mong ibahin yung topic. Umamin ka. Siguro may iba kang chicks, no? Ito talaga oh. Paano mo naman nasabi yan? Ang galing mo kasi mambola eh. Tsaka magpakilig. Grabe. Ay, dapat sa makalawa ko pa to sasabihin eh. Pero sa tingin ko, ito na yung pinakamagandang opportunity para sabihin ko sa'yo to. Ano yun? Kaya, pwede ba ako manligaw sa'yo? Tingnan mo nga yung sarili mo. Ang gara-gara ng suot mo. Hindi ka pa ba nanliligaw ng lagay na yan? Mas gusto ko kasi yung traditional na pamamaraan ng panliligaw eh. Ano ibig mo sabihin? Gusto ko kitang bigyan ng love letters, tapos gusto rin kitang haranahin kahit sintonado ako. Yun ay kung papayag ka. Ang kapal naman siguro ng mukha ko kung tatanggihan pa kita. Sige na nga, pumapayag na ako. Ayos! Umorder na nga lang tayo. Sigurado akong gutom ka lang. Tinotoo talaga ni Marco lahat ng mga pangako niya sa akin. Hindi lang siya puro salita at pinakita niya talaga sa gawa kung gaano niya ako kamahal. Araw-araw siyang nagpapadala ng love letter at halos gabi-gabi nasa labas siya ng apartment ko. Dala ang gitara at kinakantahan ako ng paborito kong awitin. Grabe. Hindi ko inakalang may lalaki palang katulad niya sa panahon ngayon. Yung marunong mag-effort, marunong manligaw at walang sawang pinaparamdam kung gaano kanya kamahal. Talagang naramdaman ko kung gaano ko kahalaga sa kanya at sa bawat sulat, sa bawat kanta, sa bawat simpleng gesture niya ay ramdam mo na totoo siya. At sino ba naman ang hindi mahuhulog sa ganon? Yung tipong kahit na hindi mo mahal ang sarili mo ay may isang taong paulit-ulit na pinapaalala sa iyo kung gaano ka kaganda, kabait at karapat dapat na mahalin. Kaya hindi rin nagtagal ay sinagot ko na si Marco at sa wakas ay naging kami na. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Parang lahat ng insecurities ko ay biglang nawala, lahat ng takot, lungkot at pagdududa ko sa sarili ko ay unti-unting napalitan ng saya. Tuwing kasama ko po si Marco, pakiramdam ko ay ang gaan ng mundo. Parang ang ganda-ganda ng buhay. At dahil naging maayos at matatag naman ang relasyon namin, nakapag-decide kaming magsama na sa isang bahay. Nag-live-in kami. At nung una'y sobrang saya, masarap sa pakiramdam na gumigising sa umaga na katabi mo yung mahal mo.
at natutulog ka sa gabi na may kayakap kang taong nagpapasaya sa iyo. Ang akala ko ay yun na talaga ang simula ng panghabang buhay naming kwento. Pero habang tumatagal ay unti-unti kong napapansin na may mga bagay pa pala akong hindi lubusang naiwan sa nakaraan. May mga sugat pa rin pala akong hindi pa tuluyang naghihilom. Mga alaala at takot na matagal ko nang tinatakbuhan. Hindi ko inakala na hahabulin pa rin ako ng mga bagay na akala ko, Papa Dudut, ay matagal ko nang nalampasan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Natanggap ako sa isang trabaho na inaplayan ko online, Papa Dudut. Mas mataas ang sahod kumpara sa dati kong trabaho. Kaya naman sobrang laking blessing talaga at sa wakas ay makakapag-ipon na ako. Hindi na ako masyadong mag-aalala sa budget at unti-unti ko nang nararamdaman na gumaganda na ang takbo ng buhay ko. Pero habang tumatagal ako sa bago kong trabaho ay napapansin ko rin na bumabalik na naman ang mga insecurities ko. Ang gaganda kasi ng mga katrabaho ko, mapuputi, makikinis, matatangkad at para silang mga artista o beauty queen. At minsan ay hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko sa kanila. Habang mangha na mangha ako sa mga katrabaho ko, ang feeling ko naman sa sarili ko ay para akong ugly duckling. Na para akong yung before sa mga before and after pictures. Pero kahit na nakakaramdam ako ng ganito, pilit ko po itong nilalabanan. Sinasabi ko sa sarili ko, at least mas okay na ang trabaho ko ngayon. And at least ay may Marco ako. Si Marco na palaging nandyan at laging nagpaparamdam na mahal niya ako. At laging sinasabi na maganda ako kahit pa ako mismo ay hindi naniniwala minsan sa sarili ko. Pero kahit na anong iwas ko ay paulit-ulit pa rin akong binabalikan ng insecurity. Hanggang sa umabot ako sa puntong hindi na lotion at sabon ang pinagkakaabalahan ko. Pati na glutathione injection ay pinatulang ko na rin. Dahil nga afford ko na, naging regular na ang pagpunta ko sa mga gluta sessions. Tuwing tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin ay tuwang-tuwa ako. Pumuputi ako, kumikinis ako. At dumating pa ako sa puntong pakiramdam ko ay parang K-pop idol na ako. Mas naging confident ako sa panlabas, mas masaya ako sa mga litrato, mas ganado akong mag-ayos. Pero habang abala ko, sa pagpapaganda ay may isang tao na unti-unting nag-alala sa mga ginagawa ko. Walang iba kundi si Marco. Hi babe, good morning! Nagluto na nga pala ako ng breakfast para sa'yo. Thank you, babe. Halika na, dali, mupo ka na dito para makakain ka na. Wait lang ha, ito yung tosino. Yan. Babe, Bakit? Ano yun? may tatanong ako sa'yo. Pero sana huwag kang magagalit ha. Ako tuloy tong kinakabahan sa'yo. Ano ba kasi yun? Napapansin ko kasi na habang tumatagal, para kang namumutla. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Yung totoo, may tinatago ka bang sakit? Ano ka ba naman? Wala akong sakit. Kung ganun, ba't parang palagi kang namumutla? Ay, grabe naman siya oh. Ay, sige na nga, sasabihin ko na sa'yo. Nagpapagluta drip ako at nakakailang session na ako. Babe, I'm sorry. Ayaw kitang pangimasukan kasi may karapatan ka naman kung ano yung gusto mong gawin sa katawan mo. At sigurado ako na pera mo naman ang ginamit mo dyan. Kasi ni minsan hindi ka naman nanghingi sa akin. Kaso lang… Sandali lang. Medyo kinakabahan na ako dyan sa tono ng pananalita mo ha. Ano ba talagang gusto mong sabihin sa akin? Sige na, sasabihin ko na sa'yo. Wala naman ng saysay kung magpapaligoy-ligoy pa ako. Ay, sa tingin ko, hindi na nakakabuti sa'yo yung mga pinaggagawa mo. Anong ibig mong sabihin? Ang dami mong insecurities, babe.
Halos gabi-gabi na lang, nilalagyan mo ng kimpit yung ilong mo. Tapos yung whitening soap sa CR, napapansin ko na rin na ang bilis-bilis na maubos. Tapos ngayon, ayan, At bakit? Kasalanan na ba ngayon na maging maganda? hindi naman sa ganun yun. Yung sa akin lang naman, masyado ka nang nilalamon ng insecurities mo. Pasensya ka na ha. Kung ito lang naman yung paraang alam ko para maramdaman ko na maganda ako. Babe, concerned lang ako sa'yo. Yun lang yun. Pwes, kumain ka na lang dyan. Hindi ko kailangan ng concern mo. Eto naman. Babe, sorry na. Ewan ko sa'yo. Pangit mo. Huwag ka na magtampo sa akin. Alam mo namang hindi kita matitiis eh. Sana naisip mo yan bago mo ako pinakialaman at hinusgahan. Babe, hindi sa ganun yun. Yung sa akin lang naman, gusto ko na matanggap mo yung sarili mo. Kasi maganda ka naman eh. Ay, yan ang problema dito sa Pilipinas eh. Kung maputi ka, sasabihin maganda at artistahin ka. Pero kapag brown naman yung balat mo, sasabihin na pangit ka. Wag ka magpapadala sa colonial mentality ng bansa natin. Maniwala ka sa akin, babe. Maganda ka na. Siyempre sasabihin mo yan, boyfriend kita eh. Eto naman, wag mo ngang minamasama yung mga sinasabi ko sa'yo. Pero eto babe ha, alam kong magagalit ka sa susunod kong sasabihin. Pero sa tingin ko, oras na rin para malaman mo to. Ano na naman yan? Alam mo ba yung tungkol sa body dysmorphia disorder? Hindi. Ano yan? Napag-aralan kasi namin yan nung nasa college pa ako. Ay, isa yung kondisyon kung saan nakakaramdam ka ng matinding pagkabahala o stress sa physical appearance mo. Ang OA naman yan? Babe, talaga nangyayari yan. At sa tingin ko, mas makakabuti kung magpapatingin tayo sa isang psychiatrist. Ano? Para makasiguro lang. Hoy, ikaw ha? Sa dinami-dami ng sinabi mo, iisa lang naman yung tinutumbok mo eh. Nabaliw ako at nasisiraan na ako ng bait. Bakit? Ako lang ba yung nag-iisang babae sa mundo na concern sa physical appearance niya? Kaya nga ang dami-daming gumagamit ng makeup dyan, di ba? Para kahit papano, mas gumanda sila. So bakit pinamumukha mo sa akin na baliw ako porkit nagpapaganda ako? Maniwala ka sa akin. Gusto lang kitang tulungan. Wala akong intensyon na pagmukain kang baliw. Pero yun kasi yung lumalabas eh. Sa susunod kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Babe, I'm sorry kung na-pressure kita na magpatingin sa psychiatrist. Please, ayoko ng away. Alam mo naman na hindi kita matitiis eh. Pasensya na rin kung sinungitan kita. Promise, hindi na kita pipilitin. Pero eto lang ang pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa. Kung may gusto kang i-share sa akin, wag kang magdadalawang isip na kausapin ako ha. Andito lang ako para sa'yo. I love you, babe. I love you too. Sige na, kumain ka na dyan. Sabayan mo na ako, babe. Sige na, mauna ka na. Babalik na lang muna ako sa kwarto. Sobrang nagtampo ako kay Marco noong araw na yon kasi pakiramdam ko ay pinagmumukha niya akong baliw. Para sa akin ay normal lang naman sa babayang maging desperado sa kagustuhang gumanda. Hindi ba't likas sa aming mga babae ang pag-aayos ng sarili. Kaya hindi ko talaga maunawaan kung bakit siya biglang naging concerned. At hindi ko maintindihan kung saan siya nanggagaling noon. Kung bakit siya natatakot o bakit siya nababahala. Kasi para sa akin normal at natural lang na gustuhin kong gumanda at maging mas presentable. Pero ang totoo niyan, Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalo lang lumalakas ang kagustuhan ko na magpa-rhinoplasty. Feeling ko talaga noon kapag tumaas na ang ilong ko, mag-iiba na ang hulma ng mukha ko. Baka sa wakas, darating na yung araw na makikita ko ang sarili ko sa salamin na hindi nandidiri. Na baka sa wakas, matutuldukan na ang lahat ng insecurities ko na dala-dala ko mula pagkabata. At yung mga taon na lagi akong kinukumpara sa iba. Pero habang hindi pa ako nakakapag-rhinoplasty ay napansin kong unti-unti kong nailalabas ang lahat ng insecurities ko sa ibang tao. Para bang sa tuwing may nakikita akong taong kontento sa sarili nila,
Lalo akong naiirita. Parang may salamin sa harapan ko na paulit-ulit lang na ipinapakita kung ano ang kulang sa akin. Hindi ko man sinasadya pero ang paghusga sa ibang tao ay naging paraan ko para pansamantalang makalimot sa sarili kong mga pagkukulang at insecurities. At unti-unti ay napansin na rin ito ni Marco. Tahimik man siya sa simula, ramdam kong nakikita na niya ang unti-unting pagbabagong nangyayari sa akin. Nakikita niya kung paano unti-unting napapalitan ng galit at hinanakit ang dati kong saya. Papa Dudut. Mabuti na lang talaga at nakalabas na rin tayo sa wakas. Kaya nga matagal na rin simula nung huli tayong kumain sa labas. Ito ang menu. Mamili ka na ng gusto mong kainin. Uy, babe, nakikinig ka pa ba? Bakit ka tulala dyan? Tingnan mo yung customer sa kabilang table. Sobrang pandak, ang itim-itim. Tapos yung ilong mukhang... Uy, hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Pasensya ka na ha. Talaga nang gigigil ako sa mukha niya Tsaka, tingnan mo nga siya Mukhang gandang-ganda sa sarili. Kala mo naman kung sinong kagandahan. Sarap sampalin Ba't ka ba nagkakaganyan? Wala namang ginagawang masama yung tao sa'yo Alam mo kasi babe, para sa akin, yung confidence may binabagayan ng itsura niyan. Pero sa mukha ng babae na nasa kabilang table, sinasabi ko sa'yo ha, hindi bagay sa kanya ang maganda-gandahan. Ay, O bakit? hindi na ikaw yung babaeng kilala ko. Ano naman yan? Minahal kita noon kasi mabait at palabiro ka. Pero ngayon, mukhang binabalot ka na ng poot at galit. Ang drama mo naman. Totoo namang pangit yung babae na nasa kabilang table Masama na palang magsabi ng totoo ngayon? Kaya, sinasabi ko sa'yo, kailangan na nating magpatingin sa psychiatrist. Kasi kung hindi, maniwala ka sa akin. Mas lalala at lalala lang yung nararamdaman mo. Isipin mo nga ng mabuti. Nung una, yung sarili mo lang yung napupuna mo. Tas ngayon, ibang tao na. At ang mas malala pa dyan, wala namang ginagawang masama sa'yo yung mga taong iniinsulto mo. Hay nako, akin na nga yung menu. Kumain na lang tayo? Wag na, nawala na ako ng gana. Hoy, talaga bang palalakihin mo to, ha? Pasensya ka na pero di na kasi ako mapalagay sa sitwasyon natin Pakiramdam ko kasi. Pakiramdam mo ano? Magsalita ka! Ano? Pakiramdam ko para akong walang kwentang boyfriend. Kasi wala man lang akong magawa para pagaanin niyang nararamdaman at pinagdadaanan mo. Alam mo, lagi mo sinasabi sa akin na lagi ako nag-overthink. Pero sa ating dalawa, mukhang ikaw tong nag-overthink Babe, pumahig ka na please. Magpatingin na lang tayo sa psychiatrist. Ayaw na sana kitang pilitin pero para naman sa ikabubuti mo to. Tigil-tigilan mo nga ako. Wala akong sakit at mas lalong hindi ako baliw. Porket magpapakonsulta sa psychiatrist, baliw at may sakit na kaagad? Alam mo, pupunta lang naman tayo ng psychiatrist para mas lalo mong maintindihan kung saan ang gagaling yung nararamdaman mo. Yun lang yun. Kaya wag mo naman sanang masamain. Pag ikaw hindi ka pa tumigil, ikaw ang sasamain sa akin. Ay, sorry na. Sige na, kumain na lang tayo. Mabuti naman kung ganon. Matingnan na nga tong menu. Shrimps, buttered chicken, iced tea. Okay na, nakapili na ako. Hoy, ang tagal mo namang mamili. Bilisan mo na dyan para matawag na natin yung waiter. Saglit na lang to. Bilisan mo na kasi. Uy, ginulat mo naman ako Ay, sorry. Ba't ka ba kasi tumatawa Babe naman kasi. Tingnan mo yung mag-asawa na yun, Oh, bakit? Mukha sila mag-asawang bulldog. At yung babae, tingnan mo, mukhang pilay. Kapag binamaras ka nga naman talaga, ang pangit na nga, baldado pa. Ay. Uy, teka! Uy, saan ka pupunta? Gaano ka ba kamiserable para pagpiestahan mo yung misfortunes ng ibang tao, Kumalma ka
nga, ano ka ba? Ayoko na, Kaya. Ha? Aalis na ako. At sa tingin ko, mas makakabuti kung... Sandali lang. Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Parang ganun na nga. Ang babaw mo naman! Ang babaw mo! Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Pero makikipagbalikan lang ako sa'yo kung papayag ka na magpakonsulta tayo sa psychiatrist. Alam mo, rinding-rindi na ako sa psychiatrist na yan ha. Palagi mo na lang pinapaalala sa akin na kailangan kong magpatingin sa psychiatrist. Kung gusto mo pumunta sa psychiatrist, huwag mo ko itadamay. Pumunta ka mag-isa mo. Uuwi na ako. Kukunin ko na yung mga gamit ko mamaya. Doon na muna ako sa apartment ng kaibigan kong matutulog pansamantala. Eh di umalis ka! Huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan! Tuluyan nang umalis si Marco ng gabing yon at nag-impake siya ng mga gamit niya at lumipat muna sa apartment ng kaibigan niya. Ako naman ay naiwang mag-isa sa dati naming tinitirhan. Yung kwartong dati puno ng tawa, kwentuhan at pagmamahalan ngayon ay tahimik at malamig na. Aminin ko po na sobrang sakit ng ginawa niyang paglayo, Papa Dudut. Parang bigla niya na lamang akong iniwan sa gitna ng bagyo. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang dali-dali lang para sa kanya na talikuran ako. Lalo na't ang tingin ko sa dahilan ng tampo niya ay mababaw lamang. Pero sa halip na lamunin ako ng lungkot, pinilit kong buuin ulit ang sarili ko at hindi po yon madali pero sinubukan kong mag-focus sa mga bagay na gusto ko at kaya kong kontrolin. Pumasok ako sa trabaho ng mas maaga. Nagsipag ako ng husto at nagsimula akong mag-ipon para sa matagal ko ng gustong pangarap na magpa-rhinoplasty. Ang tagal ko nang pinapangarap yon at gagawin ko ang lahat para lamang matupad na rin sa wakas yung long time dream ko na yon. Ang totoo po niyan. Kayang-kaya ko pong ibenta yung kaluluwa ko para lamang magkapag-rhinoplasty. Pero habang binaplano ko ang lahat, doon ko na na-realize kung gaano talaga kamahal ang magpa-rhinoplasty. Akala ko ay sapat na ang naipon ko pero kulang pa rin pala. Malayo pa ako sa kabuang halaga na kailangan ko. At doon ko naramdaman na kahit na anong sipag ko ay parang hindi pa rin sapat. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko na gaano ba karaming sakripisyo ang kailangan kong pagdaanan at pagdadaanan para lamang maabot yung pangarap kong maging maganda. At sa sobrang kagustuhan kong matupad ang matagal ko ng pangarap, dumating ako sa puntong na pagdesisyonan ko ang isang bagay na ni minsan ay hindi ko inakala na magagawa ko. Isang desisyon na alam kong babago sa takbo ng buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Binuksan ko ang laptop ko isang gabi habang nakaupo ako sa gilid ng kama at nagsimula akong manood ng mga rhinoplasty videos sa YouTube. Pero habang nagbabrowse ako ay napansin kong nakasave pa rin pala sa browser yung login credentials ni Marco sa online banking niya. At doon ko naalala na minsan niyang ginamit ang laptop ko para i-check yung savings account niya. At siguro'y hindi niya napansin na nakasave pala yung info niya. Kaya out of curiosity ay aaminin ko na naisipan kong i-check kung magkano na ang laman ng account niya. Pagkabukas ko ng account niya ay parang napako ako sa kinakabuang ko. Ang laki ng ipon ni Marco, mas malaki pa sa inaasahan ko. At doon pumasok sa isipan ko kung paano kung pagsamahin ko yung pera niya at yung naipon ko. Baka sapat na yon para sa matagal ko nang gustong rhinoplasty. Nag-aalinlangan ako ng matindi. Alam kong mali, hindi ko pera yon pero sa kabila ng lahat ng ito ay sinabi ko sa sarili ko na kung talagang mahal pa rin ako ni Marco ay maiintindihan niya ako. At saka hindi ko naman ito gagamitin sa kalokohan. Para naman ito sa ikakabuti ko. Sa ikagaganda ko at sa matagal ko ng pangarap. At sa bandang huli ay ginawa ko na ang bagay na buong buhay ko ay hindi ko inaakalang magagawa ko. Transfer ko ang malaking halaga ng pera mula sa account ni Marco papunta sa sarili kong bank account, Papa Dudut.
Hello? Kaya, talaga bang nasisiraan ka na ng bait ha? Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Huwag kang magmaang-maangan. Alam ko na ikaw yung dahilan kung bakit ang laki ng pera na nawala sa savings ko. Ha? Oo na, inaamin ko na. Ako yung kumuha ng pera mo. Pero teka lang, paano mo naman nalaman? Nakikita ko sa cellphone ko kung saan nakalagin yung account ko. Kaya, ibalik mo sa akin yung pera ko ngayon din. Pero kasi, kailangan ko yung pera eh. Pero promise, ibabalik ko rin naman sa'yo yun. Ano ba kasi ang pagkagamitan mo ng pera ha? Basta, labas ka na doon. Pahiramin mo na lang kasi ako, hindi naman kita tatakbuhan eh. Hindi, tumigil ka. Ibalik mo sa bank account ko yung perang kinuha mo ngayon din. Sige na nga, saglit lang. Tapos na ba? Oo, naibalik ko na sa account mo yung pera. Mabuti naman kung ganon. Hello? Uy, andyan ka pa ba? Oo, sandali lang. Ano ba kasi yung ginagawa mo? Ba't mukhang busy-busy ka dyan? Pinapalitan ko lang yung password ng bank account ko. Alam mo ikaw, ang sama ng ugali mo, no? Wala ka na bang tiwala sa akin? Paano ba kita pagkakatiwalaan? Kinuha mo na nga yung pera ko nang walang permiso ko, di ba? Pero binalik ko naman sa'yo kagad, di ba? So anong pinuputok ng butsi mo dyan? Kaya, I'm sorry. Pero mukhang kailangan na nating tapusin to. Teka lang! Talaga bang nakikipaghiwalay ka na sa akin? Oo, kasi pagkatapos ng ginawa mo, mukhang hindi na kita kayang pagkatiwalaan. At hindi ko na rin alam kung ano pa ang pwede kong gawin para lang matulungan ka. Sobrang unfair mo naman sa akin. Bukod dun sa perang kinuha ko sa bank account mo, ano ba talaga naging kasalanan ko sa'yo? Wala kang naging kasalanan sa akin. Ang totoo niyan, kaya ako nagpapakalayo-layo kasi gusto ko makapag-isip ng maayos bago ako makipagbalikan sa'yo. Pero nagbago na ang desisyon ko. Uli na ang lahat. Gusto na kitang hiwalayan. Walang niya ka! Hindi mo rin pala ako minahal ng totoo? Maniwala ka sa akin. Minahal kita, Kea. Kaya nga ako nasasaktan tuwing unti-unti kang nilalamon ng body dysmorphia mo. Kasi mahal kita. Pero ano? hindi ko na kasi alam kung ano pa ang gagawin ko sa'yo. Ayaw mong aminin sa sarili mo na kailangan mo ng tulong. Tapos tinakawan mo pa ako ng pera. Nahihirapan na ako, Kea. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pwes ako! Alam na alam ko kung anong nararapat mong gawin. Magpakalayo-layo ka at wag ka na magpaparamdam sa akin kahit na kailan. Napakadamot mo. Simpleng hiling lang, hindi mo pa ako mapagbigyan. Pero di bali na lang. Kasi may ipon naman ako eh. Gagawa ko na lang ng paraan to. Hindi ko na kailangan yung tulong mo. Saksak mo na sa bagat, bilbil mo yung savings mo. Sandali lang. Saan mo ba kasi gagamitin yung pera, ha? Labas ka na nga doon. Split na tayo, di ba? Pagkatapos mo ako nakaawan, sa tingin ko may karapatan pa din naman ako kahit papaano para malaman kung saan mo binabalak gamitin yung pera. Magpaparhinoplasty ako. Masaya ka na? Kaya naman. Ay nako, alam ko na yung sasabihin mo. Sasabihin mo na naman na may sakit ako, na wag ko nang ituloy yung binabala ko. Ay nako, lumang tugtugi na yan. Alam mo naman na hindi biro magpa-rhinoplasty, di ba? Mabuti sana kung marami kang pera. Pero hindi, kasi ninakawan mo pa nga ako, di ba? Mababaon ka lang sa utang kapag tinuloy mo yung binabalak mo. Gusto mo ba yun, ha? Ano ba pakialam mo? Hindi na kita boyfriend kaya wala ka ng karapatan para panghimasukan pa ako. Pero syempre, hindi naman mawawala yung concern ko para sa'yo. Kaya please lang, makinig ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Pahihiramin mo ba ako ng pera o hindi? I'm sorry, pero hindi. O pwes, kung ganon tapos na ang usapang to. Panahon na para magkanya-kanya na tayo at wag mo na rin akong tatawagan. Aaminin ko na mahal at minahal kita. Pero ang totoo niyan, sawang-sawa na rin ako sa pagbubunganga mo sa akin. Pakiramdam ko, para mo akong kinokontrol at sawang-sawa na ako sa ganong klaseng pakiramdam. Para na rin siguro sa ikabubuti ko tong hiwalayan natin. Alam mo, nakapakanan mo lang naman yung iniisip ko. Ito na yung huling beses na mag-uusap tayo. Naibalik ko na yung pera mo sa'yo, di ba? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Aaminin ko po na sobrang nasaktan ako sa naging pag-uusap namin ni Marco noong araw na yon. Hindi lang dahil sa mga sinabi niya kundi dahil sa totoo lang ay parang doon ko lang talaga
naramdaman na tuluyan ng natapos ang relasyon namin. Pero habang pinapakinggan ko siya at habang inaalala ko lahat ng nangyari sa amin ay napaisip din ako. Baka nga hindi pa talaga ako handa para sa isang seryosong relasyon. Baka naman mas kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Buuin muna ang pagkatao ko bago ko subukang magmahal ulit. Siguro sa ngayon ay mas kailangan kong ituon ang atensyon ko sa sarili kong kaligayahan. At habang tumatagal ay mas lalo lamang ako nagiging desperada. Parang pakiramdam ko, hindi ako makakausad hanggat hindi ko nakikita sa salamin ang bagong ako. Kaya nagsimula akong maghanap ng ibang options. Nag-scroll ako sa Facebook at nag-join sa mga beauty and aesthetics groups. At doon ko nakita ang isang clinic na nag-aalok ng rhinoplasty sa napakamurang halaga. Sa sobrang mura ay halos kalahati lang ng regular na presyo ang inaalok nila. Agad kong tinignan ang page nila at binasa ang mga reviews. At sa totoo lang ay kahit may halong duda, naisipan ko na baka eto na talaga ang pagkakataon ko para gumanda sa presyong abot kaya. Kahit may kaunting kaba, talagang nagdesisyon ako. Pinaghandaan ko ang lahat at nag-file ako ng 1-month leave sa trabaho. Inayos ko lahat ng requirements at sinimulan ko na ang proseso ng pagpaparhinoplasty sa mas murang klinik. Dala ko ang pag-asang kapag natapos ito ay matutupad na rin ang matagal ko nang pinapangarap. Ang maging masaya sa tuwing haharap ako sa salamin. Pero parang sinampal ako ng tadhana. Kasi sa una, goods na goods pa ang itsura ng ilong ko. Maganda, maayos ang hubog at pakiramdam ko ay eto na talaga ang simula ng bagong ako. Akala ko ay natupad na sa wakas ang matagal ko nang pinapangarap. Pero habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti kong napapansin na may kakaiba nang nangyayari. Namamagana yung ilong ko at imbis na gumanda ay parang lalong nagkakaproblema. At sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo akong nakakaramdam ng kirot. At parang unti-unti na ring nabubura yung konting kasiyahang nararamdaman ko noong una. At napapalitan po ito ng takot, kaba at ng pagsisisi. Marco, Kamusta ka na? ayos lang. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang naman. Diyan ka pa rin ba nakatira sa apartment ng kaibigan mo? Oo. Siya nga pala, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo noon ha. Naisip ko na nagmamalasakit ka lang naman sa akin at dapat hindi ko minasama yun. Kalimutan mo na yun. Tapos na yun eh. Marco, meron nga pala akong ipapakiusap sa'yo. Ano yun? Gusto ko sanang makipagbalikan. Hello? Andyan ka pa ba? Oo. Andito pa ako. Sandali lang. Umiiyak ka ba? Miss na kita eh. Ang totoo niyan, miss na rin kita. Pero kasi, Ano? walang mangyayari sa'yo kapag hindi mo tinulungan ang sarili mo, kaya kahit ilang beses ko pa ipaalala sa'yo na kailangan mo ng tulong, hindi magiging sapat yun. Alam ko naman yun. Kaya nga napatawag ako sa iyo eh. Kasi narealize ko na lahat ng mga sinabi mo sa akin noon. At pumapayag na ako sa gusto mo. Magpapatingin na ako sa isang psychiatrist. Salamat naman sa Diyos. Alam mo ba kung ilang gabi kong pinagdasal to? Sa wakas, babe, magbabago na rin ang takbo ng buhay mo. At malalabanan na rin natin tong body dysmorphia mo. Pero huwag kang mag-alala. Kasi sasama na tutulungan kita, ha? Pero may kailangan akong aminin sa'yo. Ano yun? Sige na, sabihin mo na sa akin. Mag-promise ka muna na hindi ka magagalit. O siya, sige na. Hindi ako magagalit. Makikinig ako.
Sige na, sabihin mo na. Tinuloy ko kasi yung rhinoplasty. Galit ka ba? Ay, aaminin ko na dismayado ako. Pero wala na akong magagawa. Andiyan na yan eh. Oh, kamusta naman yung pagpaparhinoplasty mo? Yun na nga yung problema eh. Yung ilong ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Litong-lito na ako. Natatakot na ako. Kailangan ko ng karamay ngayon. Hindi kita maintindihan. Bakit? Ano ba kasi ang nangyari ha? Nung una, maayos naman yung pagkakagawa sa ilong ko. Pero ngayon, biglang namaga eh. At habang tumatagal, mas lalong lumalala yung pamamaga. Please, puntahan mo ko dito. Kailangan kita ngayon. Asan ka ba ngayon? Nandito pa rin sa apartment natin. Huwag kang aalis dyan ha. Papunta na ako. Siya nga pala. I'm sorry. I'm sorry dahil minasama ko yung concern mo sa akin. I'm sorry kung masyado ako naging makasarili. I'm sorry. I'm sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Ano ka ba naman? Huwag na nga nating pag-usapan yun. Hindi makakabuti sa'yo yan. Alam mo, totoo niyan. Gusto na sana kitang iwalayin eh. Pero habang lumilipas sa mga panahon, mas lalo kong nare-realize na mahal pa rin kita. At hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa'yo. Mahal na mahal din kita. I'm sorry, please. Huwag na huwag mo akong iiwan. Pangako, hindi na kita iiwan. Aray, ang sakit. Ayos ka lang? Ano nangyayari sa'yo ha? Huwag kang mag-alala. Pagdating ko dyan, pupunta na tayo ng ospital, okay? Babe, thank you talaga. Pero please lang, bilisan mo na. Parang mahihimatay na ako sa sobrang sakit. Dumating si Marco sa apartment ko noong mismong araw na yon at nakita niya kaagad ang kalagayan ko. Na halos hindi na ako makatayo sa sakit. Namamagana ng sobra ang ilong ko at ramdam ko na parang may kumikirot sa loob. Hindi na siya nagtanong pa at agad niya akong dinala sa ospital. Mabuti na lamang at naagapan yung impeksyon pero hindi rin naging madali ang lahat. Nagkaroon ng kaunting deformity ang ilong ko at hanggang ngayon ay kailangan ko pang bumalik sa ospital para masiguradong tuluyan na itong maghilom. At imbes na gumanda ako ay mas lalo lamang akong pumangit at may mga oras na nagsusuot na lamang ako ng face mask para hindi makita ng mga tao ang deformity ng ilong ko. Mahirap, nakakapagod. At minsan ay naiiyak na lamang ako kapag naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Lahat ng tiniis ko para lamang sa kagustuhan kong gumanda pero wala na akong magagawa kasi nangyari na. At makalipas nga ang ilang buwan ay nagsimula na akong magpatingin sa isang psychiatrist. Doon ay nakumpirma na may pinagdadaanan ako. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ako sa therapy at dahan-dahan ko na rin natutunan kung paano tanggapin ang sarili ko. Papadudot, yung klinik kung saan ako nagpagawa ng ilong ay bigla na lamang nagsarado. Wala na akong makontak at nung pinuntahan ko ito ay naglaho na lamang sila na parang bula. At wala na ring mga gamit o tao sa dating pwesto na yon. Papadudot, sa kabila ng lahat ay nagpapasalamat ako. Kasi hindi ako iniwan ni Marco. Kahit ang dami kong pinagdaanan, kahit siya mismo ay nasaktan at napagod, ay bumalik pa rin siya. Nagkausap kami ng maayos, nagkapatawaran at kami pa rin hanggang ngayon. Ang dami kong napagtanto sa lahat ng mga nangyari. Unang-una ay wala naman talagang masama sa kagustuhang gumanda, normal lamang yan. Lalo na sa ating mga babae. Pero dapat alam din natin kung kailan na ito nagiging sobra at makakasama sa atin. Hindi ko kinokondena ang mga nagpaparitoke o nagpapaputi. Dumaan din ako sa ganoon at alam kong malaking tulong ito para sa iba sa pagpapalakas ng loob at tiwala sa kanilang sarili. Pero kung dumarating ka na sa puntong parang hindi ka na mapalagay at nawawala na ang peace of mind,
kapag wala kang binabago sa itsura mo ay baka panahon na para huminto sandali, pag-isipan ang sarili mong kalagayan at kumonsulta sa isang taong makakatulong tulad ng ginawa ko ngayon. Higit sa lahat ay natutunan ko rin po na hindi talaga dapat tayo humusga base lamang sa itsura. Aaminin ko na may mga panahong naging mapanghusga ako, lalo na sa mga taong confident sa sarili kahit na hindi sila pasado sa standards ko noon. Ayaw ko mang aminin ito pero minsan ay naiisip ko na baka yung nangyari sa ilong ko ay ang nagsilbing karma sa mga taong hinusgahan at nilait ko dati. Pero wala na akong magagawa kung hindi ang tanggapin ang katotohanan na hindi na babalik sa dati ang itsura ko. At habang sinusulat ko po ito, umaasa ako na mas maraming makakaintindi sa kwento ko kesa ang manghusga. Maraming salamat po, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Kea. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.